Nang makitang pagtanggi niya ay muling nagsalita si Red. Pag-isipan mo mabuting sinasabi ko, Jocelyn, sabi nito sa kanya. Kahit na pagpapanggap lang yon ay magkakaroon ka ng maraming privileges kung papayag ka sa alok ko. Dagdag pa nitong sabi sa kanya. So, ginagamit mo mga pribilehiyong iyon para mapapayag mo ko? Balik niyang tanong dito. Sabihin na nating oo, kaya gusto mo bang pag-isipan ulit ang desisyon mo? Tanong nito sa kanya ulit. Mabilis na umiling si Jocelyn, matibay pa rin ang kanyang isip. Hindi, sagot niya rito. Alam mo Red, noon pa man hinahangaan na kita dahil sa mura mong edad ay napakataas na kaagad nang nakamit mong posisyon dito sa ospital. Pero kung gagamitin mong posisyon mo para mapapayag ako sa ilang mga bagay ay pasensya ka na lang. Gusto kong paghirapan ng mga bagay na gusto ko at hindi makuha ng madalian. Dagdag niyang sabi rito. Kailangan niya sabihin ang lahat ng iyon dahil yun ang nararamdaman niya. Matapos naman itong pakinggan ng kanyang mga sinabi, ay agad na sumilay ang sangiti sa mga labi nito. Okay, kung ganon hindi ko na ito sasabihin pa sa iyong muli. Pagdating ng araw, maaari ka magtrabaho na may kapayapaan ng isip. Kaya lang, naunawaan kong pagiging sarado ng isip mo at napakadeterminado mo talaga. Para sa taong gusto mo at hindi ka natitinag pagdating sa pera at kapangyarihan ng paulit-ulit. Sabi nito sa kanya. Napatingin si Jocelyn dito at nang pagkakataong iyon ay matibay itong nakatingin dito. Salamat sa papuri Red, pero ayoko maging gahaman at hindi ako mukhang pera. Walang ibang mahalaga sa akin kundi ang pagsusumika para makuha ko mga bagay na gusto ko. Sabi niya rito at pagkatapos ay tumitig sa mga mata nito. Isa pa, para sa akin ay isa lang ang taong pwedeng magmay-ari ng puso ko. Walang iba kundi ang taong yun lang. Para sa akin ang pag-ibig, pamilya at pagkakaibigan ay kailanman hindi may pagpapalit sa anumang halaga ng pera. Tumalikod dito sa kanya at pagkatapos ay napapikit ng mariin. Nang makita naman ni Jocelyn na tumalikod dito, ay bigla niya naisip na mukhang nabanggit niya na yata dito ang isang bagay na magpapalungkot dito. Pasensya na Red, mukhang nabanggit kong bagay na ikakalungkot mo. Muli namang umikot si Red paharap sa kanya at pagkatapos ay mahinahong nagsalita. Hindi, mabait ka talaga. Nagpanggap naman si Jocelyn na hindi niya naunawa ng ibig nitong sabihin. Aalis na muna ako, sabi niya rito at pagkatapos ay tumalikod na. Handa na sana siyang umalis nang muli siyang tumalikod at humarap rito dahil may bigla na lamang siyang naisip. May gusto lang ako sabihin sa'yo. Ano yon? Tanong nito sa kanya. Gusto yata ako ng mami mo, hindi bilang ako. Anong ibig mo sabihin? Tanong nito sa kanya. Naalala ko kasi nga noong una niyang narinig ang pangalan ko. Ay medyo nagulat siya at kaya naisip ko na gusto niya lang ako dahil sa pangalan ko hindi dahil sa kung ano ako. Sabi niya rito. Kung kaya mong malaman ang dahilan, pwede mo bang sabihin sa akin? Tanong niya rito. Tumangon naman ito sa kanya. Sige, aalamin ko. Sige, salamat. Sabi niya rito at mabilis na tumalikod at umalis na doon. Pagkasakay niya ng elevator, kagad siyang sumakay. Hindi niya nanilingon ang mga taong nakasabay niya doon ng mga oras na yon. Ilang sandali pa'y bigla na lamang may tumawag sa kanya. Ate, hipag, sabi ng tumawag. Akala niya hindi siya tinatawag nito kaya hindi siya nag-react o nilumingon sa likod niya. Ilang sandali pa'y papalapit ang tawag nito sa kanya, kaya napagtanto niya na mukhang siyang tinatawag nito. Nang lumingon siya sa kanyang likod ay nakita niya si Kiana sa likod niya, ang nakababatang kapatid ni George. Ilang sandali pa'y bumukas ng elevator kaya kagad siyang lumabas at agad siya nitong sinundan at tinintay naman niya ito. Sa labas ng elevator. Ate, kanina pa kita tinatawag, pasensya ka na. Sobrang dami kasi ng tao kanina sa elevator at hindi ko alam na ako palang tinatawag mo. Sabi nito sa kanya. At ikaw, sabi niya tinasang kanyang mga daliri at pinulot ang mga buhok nito na inilagay sa likod ng tenga nito. Tinawag mo ako kaninang hipag. Hindi ko inaasahan yon, dagdag niya sabi dito. Mabilis namang ngumiti sa kanya si Kiana at nagpaliwanag. Ah, oo ate, di ba girlfriend ka ng kapatid ko? Kaya tama lang na tawagin kitang hipag, sabi nito at ngumiti. Kung ibang tao yon, hindi ako maglalakas loob na tawagin silang hipag. Isa pa'y binapakilala ka na niya sa amin kaya tsak na pakakasalin ka na nga talaga ng kuya ko. Dagdag nito sa kanya. Pero anyway, busy kasi si kuya ngayon eh. Sabi nito, nang mga oras na yon ay nalaman niya na wala si George at hindi niya alam kung tama bang sabihin niya rito ang totoo. Ilang segundo siyang natahimik at nag-isip hanggang sa mapag-isipan niyang mabuti na mas maganda na sabihin ditong totoo. Kaya tumango siya dito at ngumiti ng alanganin.
Ilang sandali pa'y nagulat na lamang siya nang bigla na lamang nitong kinawit ang kamay nito sa kamay niya. By the way, Hipag, ilang araw ka nang gusto makita ni Mommy at ilang beses na niya sinabi kay Kuya. Nadalhin ka niya doon pero lagi lang niya sinasabi na busy ka raw at walang oras. Kaya ngayon, pwede naman sigurong sumama ka sa akin, hindi ba? Sabi nito na may ngiti sa mga labi. Tsak na magiging masaya si Mommy kapag nakita ka niya, sabi pa nitong muli. Okay, pero hindi naman siguro magandang pupunta ako pero walang dala. Bago pa man siya matapos sa kanyang sinasabi ay kaagad ng pinuto nitong sinasabi niya na may ngiti sa mga labi. Ate, hindi na kailangan. Basta pumunta ka doon at makita ka niya ay magiging masaya na siya. Kahit na wala kang dalang regalo. Sabi nito, bukod pa doon ikaw ang pinakamagandang regalo para sa kanya. Dagdag pa nito at pagkatapos sinila na siya nito muli at sumakay sa elevator. Ilang metro lang mula sa mga ito't nakatayong dalawang tao. Napalanok si Kent at pagkatapos nilingon ang nakatayo sa tabi niya. Sir, sabi niya na punong-punong pagkabalisa. Kanina lang ay narinig nilang pagtawag ng batang babae kay Miss Jocelyn na Hipag at malinaw nilang narinig yon. Alam niya narinig ito ng malinaw ng amo niya. Sa pagtingin sa itsura nito ay nakatayo siya na walang galaw at ang kanyang mga mata ay malamig habang magkasalubong ang mga kilay. Tsak na hindi ito masaya katulad kanina nang papunta sila doon. Halatang galit na ito sa mga oras na yon. Ilang sandali pa'y sinubukan niya itong tanungin. Sir, tutuloy ba tayong puntahan si Miss Jocelyn? Tanong niya rito. Bakit naman sana hindi? Malamig na sagot niya rito at pagkatapos ay naglakad patungo sa elevator. Sumunod lang ito sa kanya. Kailangan niyang sumunod dito at ipaalam sa mga ito na si Jocelyn ay pag-aari niya. Pagkasakay nila ng elevator ay kaagad na inilabas ni Jocelyn ang kanyang cellphone at kaagad na nagpadala ng mensahe kay George. Nasa mga oras na yon ay aksidente silang nakita ng bunso niyang kapatid at ngayon ay hinahatak na siya nito papunta sa ina nila. Nang matapos niyang ipadalang mensahe, muli niyang binalik ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Nang malapit na sila sa silid nito, ay malakas na tibok ng puso niya at kinakabahan na siya. Unang pumasok sa loob ng silid si Kiana. Mabilis tong dumiretso sa tabi ng ina at hinawakan ng kamay nito. Mami, look, tingnan mo kung sino kasama ko, sabi niya rito. Sino? Si kuya mo o ang ate Lorraine mo? Tanong nito sa kanya. Hindi wala sa nabanggit mo. Hulaan mo pa, sabi nito. Ilang pangalan pang binanggit ni Kiana, ngunit mali pa rin ang hula ng ina nito. Hindi nagtagal ay kumatok na si Jocelyn sa may pinto at pumasok sa loob. Nang makita siya nito ay kaagad na nagliwanag ang kanyang mga mata. At tila ba nagkaroon ng siglang buong katawan ni Beth. Agad na sumilay ang matamis ng ngiti sa labi nito. Ikaw pala iha, hindi ko inasahan ikaw palang dadalhin ni Kiana rito. Sabi nito sa kanya nang makapasok siya. Sa totoo lang ay noong magising ako pagkatapos ng operasyon ay gusto na kitang makita sana. Pero ang sabi ni George ay sobrang busy ka raw, kaya hindi kanya inaabala. Dagdag nitong sabi sa kanya. Sorry po tita at matagal-tagal din ako hindi nakadalaw sa inyo. Sabi niya, ilang sandali pa'y lumapit sa kanya si Kian at nilagay ang isang upuan sa likod ni Jocelyn. Ate, umupo ka, sabi nito sa kanya. Salamat, sabi naman niya kagad dito. Napatingin si Beth kay Jocelyn at pagkatapos ng ilang sandali ay nabagabag tumingin sa kanya. Mukhang napaka-busy mo nga nitong mga nakaraang araw. Pumapayat ka. Hindi ka siguro masyadong nakakakain dahil sa sobrang busy mo. Kapag nga ano'y sabihin ko na kumuha ng bakasyon si George para samahan ka niya, kailangan mo kumain para tumaba-taba ka kahit papaano, sabi nito sa kanya. Nang makita ni Jocelyn ang saya sa mga mata nito ay biglang umasim ang puso niya. Bukod pa doon ay labis na guilt ang naramdaman niya. Kung ituring siya ng mga ito ay pamilya na pero nagsinungaling lamang siya sa mga ito. Habang nag-iisip siya noon ay mas lalo pang hindi naging komportable ang pakaramdam ni Jocelyn. Ngayon ay wala siyang ibang hiling kung hindi ang tuluyang mabasa ni George ang mensaheng pinadala niya dito upang ito na mismo magpaliwanag dito ng tunay na relasyon nilang dalawa. Ngumiti siya sa ina ni George. Tita, nabalitaan ko po na successful pong operation nyo at mukhang nakarecover din po kayo kaagad. Kamusta pong pakiramdam nyo ngayon? Tanong niya rito at pilit na inibang usapan nila. Nang marinig ito sinabi niya, mabilis doon tumango sa kanya. Speaking of which, gusto ko talagang personal na magpasalamat sa iyo dahil sinabi sa akin ni George na ikaw ang dahilan kung bakit pumayag si Dr. Samaniego na mapagmuna sa operasyon ko, sabi nito sa kanya. Kung hindi dahil sa pagsali ni Dr. Samaniego sa operasyon ay tsak na malabong maging matagumpay ang operasyon, dagdag nitong sabi sa kanya.
Kaya nagpapasalamat ako sa'yo mula sa kaibuturan ng puso ko dahil napakabait mong bata. Mabuti na lang at bumaba pala si Kiana kung hindi panigurado hindi tayo nagkita ngayon, sabi nito sa kanya. Masaya po ako na nakatulong ako sa inyo, sabi niya rito. At kapag nakikita ko po kayo ay parang nakikita ko na sa inyong nanay ko. Dagdag pa niya. Talaga, kailangan ko siyang makilala kapag may oras ako pagdating ng araw. Jack na napakabait din niya kagaya mo. Nakangiting sabi nito sa kanya. Mabilis namang napayuko si Jocelyn at malungkot na sumagot dito. Ilang taon na rin po ang lumipas nung iwanan niya ako, sabi niya rito. Oo, pasensya ka na iha kung nabanggit kong tungkol sa kanya. Mukhang nalungkot ka patuloy, sabi nito sa kanya. Mabilis naman na napailing si Jocelyn dito at ngumiti. Naku, wala po kayong kasalanan, kaya huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Pero may picture po ako dito ng nanay ko na lagi kong dalawa at nasa likod po ng cellphone ko. Gusto niyo po bang makita? Tanong niya rito at mabilis naman itong ikinatangho. Sige, tingnan ko nga. Agad niyang kinuha ang larawan sa likod ng cellphone niya at pagkatapos inabot dito yon. Nang makita naman itong picture ng kanyang inay, medyo nagulat to. Bakit parang nakita ko na siya? Bulong nito na may halong pagkagulat. Nang marinig doon ni Jocelyn, bigla naman siyang natuwa. Ang ibig niyo pong sabihin, nakita niyo na pong nanay ko? Tanong niya rito. Kung kilala nito ang kanyang ina ay may posibilidad na pwede na rin niya makilala ang tunay niyang ama. Sa pag-iisip nito'y biglang nakaramdam ng tuwa si Jocelyn at hindi niya maiwasang hindi maging excited. Parang nakita ko na siya pero hindi ko matandaan. Nang marinig niya ito'y biglang bumagsak ang balikat niya. Akala pa naman niya kilala na nito ang kanyang ina at ang posibleng ama niya. Bigla siyang napaisip, nasaan kaya ang tunay niyang ama? Naalala kaya siya ng ina niya? Nang makita na tila biglang lumipad ang isip niya, hinawakan itong kamay niya. May problema ba? May bumabagabag ba sa iyo? Sabihin mo sa akin, sabi nito sa kanya. Napatitig naman si Jocelyn dito at nagsalita sa mahinang tinig. Tita, hindi ko na itatago sa inyong totoo. Medyo kamukha niyong nanay ko kaya nagustuhan ko kayo noong una ko pa lang kayo sa inyo. Ang nanay ko ay patay na sa loob ng maraming taon at pinanganak niya ako ng palihim. At maaaring hindi nila alam na may anak siya kaya gusto kong hanapin ang mga kamag-anak niya. Lalong-lalo ng tunay kong ama, sabi niya rito. Hindi niya na itinago pang nasa isip niya. Huwag kang mag-alala, sasabihin ko kay George ang tungkol dito. Tsak na may naghahanap siyang impormasyon at tsak na makakatulong siya sa'yo. Sabi nito sa kanya. Mabilis naman na tumango si Jocelyn dito, pero sa katunayan, alam niya na napakahirap maghanap. Alam niyang imposible na mahanap niya ang tunay niyang ama. Nagkwentuhan pa nga silang dalawa hanggang sa tuluhan na siyang magpaalam dito. Kiana, ihatid mo si Jocelyn, sabi nito sa bunso anak. Hindi na po kailangan tita, hayaan niyo na pong bantayan kayo ni Kiana. Isa pa'y kabisado ko naman po ang buong ospital kaya bababada lang po ako. Sabi niya rito at pagkatapos ay nagpaalam na lumabas ng silid. Sa loob ng silid ay napatingin si Beth kay Kiana. Bakit naman hindi mo siya inihatid? Kung narito lang ang kapatid mo ay tsak na ihatid siya. Sabi dito sa anak, ito na nga ma, pupunta na nga ako. Pero alam mo ma, nainggit naman ako sa pagtrato mo sa kanya. Nakangusong sabi nito sa ina. Ano ka ba? Kung pakakasalan siya ng kapatid mo, pagdating ng araw ay magiging kapamilya natin siya at isa pa, wala na siyang mga magulang. Kaya tama lang yon. Sagot naman ito dito. Oo nga ano? O siya mami, aalis na muna ako para habulin siya at ihatid. Sabi nito at pagkatapos nagmadaling lumabas ng silid. Pagliko ni Jocelyn sa isang kanto patungo sana sa elevator ay isang matangkad na figura ang bigla na lamang lumitaw sa kanyang harapan. Kasunod nito'y bigla na lamang nitong hinawakan ng kanyang pulso. Nang tingalain niya ito ay kaagad niya nakita si Carter at bahagya siyang nagulat dahil doon. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya na kaagad itong ilang saglit ay mabilis niya itong hinila sa isang corner malapit sa hagdan at sinandal sa pader. Ang isang kamay nito'y nasa tabi ng kanyang ulo at ang isa nitong kamay sinuksok nito sa bulsa. Kasabay nitong pagsimangot nito. Tinawag ang hipag ng batang babaeng yun at mukhang magiging manugang kapayatan ng pamilyang iyon. Sabi nito sa kanya. Hindi naman mapigilan ni Jocelyn na mamula ang mga pisngi at medyo nahiya dahil sa sinabi nito. Anong manugang ang sinasabi mo? Tanong niya rito. Nang maisip muli ni Carter ang pagtawag ng batang babae kay Jocelyn ng hipag ay mas nainis pa siyang lalo. Hindi ba't sinabi mo sa akin na minsan ka lang magpanggap? Hindi mo pa rin ba sinasabi sa kanila? Tanong niya rito. Sa totoo lang, napag-usapan namin na minsan lang kami pupunta para makipagkita sa nanay niya at masasabi na kami ng totoo kapag gumaling ng mami niya. Pero aksidente lang talaga ang nangyari ngayon. Hindi sinasadyang magkasalubong kami ng kapatid niya sa elevator at pagkatapos bigla na lang niya akong hinila papunta sa silid ng mami niya.
Paliwanag niya rito. Aksidente lang talaga. Muli niyang sabi dito. Nang marinig naman ni Carter ang paliwanag nito, medyo lumambot na kagad ang ekspresyon niya at medyo gumaan ang nararamdaman niya kanina. Ngunit sa kabila noon hindi pa rin siya komportable. Miss Jocelyn, kahit na naipaliwanag mo na sa akin ng maayos, sumasakit pa rin ang puso ko. Sabi nito sa kanya. Ang OA mo ha, natawang sabi niya rito. Totoo nga, sumasakit siya. Kailangan mong gamutin ito, sabi nito sa kanya. Anong gusto mong gawin ko? Tanong nito sa kanya. Unti-unti namang sumilay sa labi ni Carter ang isang pilyong ngiti at pagkatapos ay lumapit sa kanya. Kung hahalikan mo siguro ako, hindi na ito sasakit pa. Bulong nito sa kanya. Carter, saway niya rito. Lumayo ka nga sa akin, sabi niya at napahawak sa dibdib nito. Ngunit hindi pa rin ito lumalayo sa kanya. Baka may mga taong daraan dito at makikita tayo, sabi niya. Ano naman, sabi nito at pagkatapos ay ngumiti. Pagkatapos, mabilis tong yumuko at tinalikan siya sa kanyang mga labi. At pagkatapos, mabilis din naman siya nitong binitawan. Samantalang bagamat dampilang ang halik ay labis pa rin ang kasiyahang naramdaman ni Carter. Halos hindi naman makapaniwala at nalalaki mga matang tumingin si Jocelyn dito. Ano ka ba? Napakaraming tao ang pwedeng dumaan dito, sabi niya rito. Parang mababaliw na kasi ako sa kakaisip sa'yo. At halos buong oras ikaw na lang iniisip ko. Hindi na ako makapaghintay na makita ka talikan ka. Sabi nito sa kanya. Habang nagsasalita ito ay magkakalapit pa rin sila at ang hininga nito'y tumatama sa tenga niya. Jocelyn, kung hindi lang talaga ayaw mo pang pangakuan ako ay gusto ko talagang manatili ka lagi sa tabi ko. Baka tabi ka lang sa kama, bulong nito sa kanya. Na marinig niyang sinabi nito'y kagad na namulang kanyang muka at hindi napigilan suntukin ang dibdib nito. Grabe to. Carter, sa susunod, hindi mo na pwedeng sabihin pa sa akin ang mga salitang iyon, sabi niya rito. Anong oras na kailangan ko nang bumalik sa opisina ko, sabi niya rito. Okay, sabi nito at pagkatapos bahagyang lumayo sa kanya tinurong pisngi nito. Kung hahalikan mo ako, papayagan kita, sabi nito. Agad namang namula ang pisngi ni Jocelyn. Maraming dumadaan dito, sagot niya. Di bilisan mo lang para walang makakita, sabi nito. Alam niya na hindi ito titigil hanggat hindi nito nakukuha ang gusto. Kaya mabilis siyang lumingon sa kaliwat kanan niya at nang makita niyang wala namang tao, ay mabilis siyang ngumiti ng matamis si Carter. Agad namang ngumiti ng matamis si Carter pagkatapos si kagad na siyang binitawan. Ngunit nang humarap na siya, sa kanyang harap ay bigla na lamang niyang nakita si Kiana na nakatayo malapit sa kanila. Nagulat siya nang makita niya ito. Isa pa hindi niya na pinangarap tong makita nitong ganong eksena. Nakatayo si Kiana doon at natigilan. Hindi niya alam kung paano magre-react ng mga oras na yon. Jocelyn, anong problema? Tanong ni Carter sa kanya at pagkatapos doon na ito sinundan kung anong tinitingnan niya. Nang mga oras na yon at nakita nga rin ito si Kiana. Hindi nagtagal ay nag-alala si Carter ng batang babae niya nang nakahawak sa kamay ni Jocelyn kanina. At ito rin ang tumawag na hipag dito. Pwede bang umalis ka na muna? Nilingon niya si Jocelyn. At pagkatapos sinabi nito yon. Agad naman tumango si Carter, naglakad ng ilang hakbang at lumayo dito. Ngunit pagkatapos ng lumayo, ilang hakbang ay tumigil din ito ng masid. Kahit na gusto siya nitong paalisin, hindi niya magawang umalis. Kailangan niya manatili doon dahil kung sakaling kailangan ito ng tulong ay matutulungan niya ito kaagad. Nang mga oras naman na yon ay nagtinginan lang si Jocelyn at Kiana. Parehong tahimik at hindi nagsasalita. Maya-maya pa si Jocelyn ang unang nakabawit maingat na nagsalita. Kiana, pasensya na. Nakita mo bang lahat? Tanong niya rito. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya rito. Nang mga oras na yon, bigla na lamang naginit ang sulok ng mga mata niya. Pinasunod ako ni Mami sa'yo para ihatid ka pero hindi ko akalain itong makikita kong eksena. Dagdag pa niya. Ikaw, paano mo nagawang lahat ng ito? Mahal na mahal ka ng kapatid ko at kitang-kita ko yun sa kanyang mga mata kapag nakatingin siya sa'yo. At minsan wala pa akong isang babae na nakitang kasama niya. Ikaw pa lang, tumulong luha niya. Sobrang nagustuhan ka ni Mami at tinarato ka na niyang parang tunay na anak at kahit ako naisip ko na sooner or later ikakasal ka sa kapatid ko. Kaya kita tinatawag na hipag. Buong puso ka tinanggap ng buong pamilya namin pero anong ginawa mo? Tanong niya dito. Dahil doon hindi na niya napigilan pang sarili niya na humakbang patungo kay Jocelyn. Sabihin mo, bakit mo nilokong kapatid ko? Napakawalang hiya mo. Napakabait na kapatid ko. Gwapo din siya at napakatapat niya sa iyo. Pero bakit? Nagtiwala kami sa iyo. Ano na lang ang mararamdaman ng kapatid ko kapag nalaman niya to? Sigaw nito sa kanya.